Mataas ngayon ang competition sa scooter, pero hindi may iwan ang Yamaha motorcycles. Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as Sa leading brand mga riders, masasabi ko na magaling ang ginagawang upgrading at improvement ng motorsiklo po ng Yamaha. Kagaya nga po dito sa bagong version ng Aerox at NMAX, itong kanilang version 3, dito nga po sa NMAX Tech Max at saka dito sa Aerox SP. Nasa harap po natin ngayon mga riders itong magma red na kulay po ng NMAX, at dito naman po sa Aerox SP ay yung matte dark blue. Sa ngayon po mga riders, ito pa lang po ang available na kulay. Dito po ito sa Yamaha Santa Cruz Laguna branch. Pero marami po tayong mapipiling kulay, lalo na po dun sa standard version ng NMAX at ng Aerox. Sige mga riders, bago po natin sila bigyan ng comparison review, unahin na muna po natin yung kanyang presyo. Para may idea po kayo kung nalilito po kayo sa kukuning motorsiklo, pero kahit alin po ang makuha nyo rito, panalo na mga riders. Dahil sa ganda ng kanyang specifications, sa forma, syempre sa kanyang brand. Dito po sa Yamaha Santa Cruz Laguna branch, lamang po ng 12,000 pesos ang presyo ng NMAX 2 dahil meron po siyang cash price na 173,000. At dito naman po sa Aerox SP, nasa 161,000 pesos po sa cash price. And then 15,000 po ang down payment sa Aerox, 18,000 naman po sa NMAX Tech Max. And then sa 12 months po, 15,123 sa Aerox, 16,031 naman po sa NMAX. And then sa 24 months naman po, 8,957 Aerox at 9,489 naman po sa NMAX. Then sa 3 years po, 6,901 dito po sa Aerox at 7,309 naman po sa NMAX. Then rebate po sila pareho ng 200 pesos. Madali naman pong mamili sa dalawang motorsiklo na to. Kung tayo po ay aggressive rider, siyempre dito po tayo sa Aerox. At kung tayo naman po ay medyo formal ang datingan, mas babagay po sa atin itong si NMAX Tech Max. Pero masasabi ko po na both futuristic po ang formahan, ang upgrade na ginawa sa dalawang scooter na to. Unahin po natin dito sa front, mapapansin nyo medyo mataas ang height ng NMAX 1,160mm po ang kanyang height. Samantalang dito po sa Aerox Turbo ay nasa 1,150mm lang. So makikita nyo naman, lalo't may windshield po itong si NMAX, kaya mas mataas siya ng bahagya. Sa headlight, pareho po sila naka-projector lamp na. Dito nga lang po sa Aerox split type po ang kanyang headlight. At dito naman po sa NMAX Tech Max, kaya meron siyang isang projector lamp dito sa gitna na malaki rin. Then sa ilalim, ayan, isa pa, bali up and down yung kanyang pwesto. High beam at low beam po yan mga riders. Then yung DRL po niya, ito para siyang mata dito sa gitna. Then kasama na po yung turning signals. Nandito sa gitna yung level niya, kaya maganda ho ito kitang-kita. Then naka-vertical yung kanyang position. At dito naman po sa Aerox SP, mas mataas po ang level ng kanyang turning signals. Then yung DRL niya medyo lumiit na, parang kilay na lang dito ng headlight, di ba?
Ang maganda rito, pareho po silang full LED po ang lighting system. Yun lang, lamang po talaga ang NMAX pagdating sa windshield. Although hindi po siya adjustable, nakapix na siya mga riders. Pero malaking tulong po ito, lalo na kung sasalubong tayo sa malalakas na hangin. Pero dito naman po sa Aerox SP, yung aerodynamics design niya, mas matulis siya, di ba? Mas sharp. Kaya okay lang din na isabak sa lubong sa hangin. And then sa decals design, wala pong decals na dito sa NMAX TechMax. Dito naman po sa Aerox, ito meron siyang model name dito na Aerox na kulay white and then SP na red. Then may kasama pong decals design dito sa baba. Hanggang dito po sa side profile, andyan yung kanya pong specs na Aerox SP. Then yung kanya naman pong brand dito sa ilalim. Then yung emblem po niya nandito sa gitna. So same lang din po dito sa kabila mga riders. Habang dito naman po sa NMAX TechMax, mayroon siyang malaking logo ng Yamaha. Ito yung kanyang emblem. Ang ganda naman siya, di ba? Naka-emboss na siya. And then hindi siya sticker lang, talagang emblem po mga riders. And then isa pa sa kanyang specs, nandito po sa side profile, TechMax, NMAX. And then dito po naka-emboss naman kulay gold na emblem ng NMAX. Sa taillight ng dalawang motorsiklo na to, mas nagugwapuhan po ako dito sa NMAX. Kita nyo, meron din siyang emblem sa gitna. Then matalas yung kanyang taillight, mahaba, di ba? Tapos nakabukod po yung turning signals. Dito naman po sa Aerox, inspired po siya sa R1 na may pagka-sniper din ang datingan, di ba? Pa-vertical na yung taillight. Then nakabukod nga po yung turning signals na flexible. At kung doon po sa version 2, mga bulb ang ginamit. So dito po LED na siya mga riders. So. And then mas malapad po yung rear fender ng NMAX. Medyo sexy naman po dito sa Aerox 2. And then balik po tayo dito sa kanilang front tire. Maliit ng konti po ang size ng NMAX po dahil ito po ay mayroong size 13 na mag wheels. Ayan, kulay gold po siya mga riders. Wala na rin decals. And then sa kanya pong front tire, 110 by 70 by 13. So 13 inches nga lang po yung kanyang diameter. Unlike po dito sa Aerox, mas malaki po ito ng konti dahil 110 by 80 by 14 inch naman po yung kanyang gulong. So sa mag wheels po niya, size 14 din po yan. Then kulay red na, wala rin po siyang decals. Almost the same po sila ng fender design. Malapad nga lang po dito sa NMAX at dito naman po sa Aerox medyo patulis siya mga riders, makitid. Sunod po natin yung kanilang braking system. Ngayon nakuha ko na kung bakit mas mahal po ng 12,000 ang NMAX Turbo dahil ito po ay naka dual channel ABS at single channel ABS lang po dito sa Aerox. So dito po sa Aerox nasa front po yung kanyang ABS. Then ayan, naka single piston caliper. At ang maganda po sa kanyang front suspension na telescopic fork, medyo mas malaki po siya. Nasa 30mm po ang size. So dito naman po sa NMAX, siyempre dual channel ABS, single disc, single piston caliper. And then yung kanya naman pong telescopic fork na suspension, yung dating size pa rin po mga riders. And then sa rear tire naman po ng NMAX, 130 by 70 by 13. Then siyempre ganun din po, naka-mag wheels na kulay gold. Then sa kanya pong preno, single disc na meron pong single piston caliper. At siyempre meron na rin po itong ABS. And then pagdating po sa suspension, ayan, adjustable na po yung kanyang dual shock na naka-kulay bronze na sub-tank. Mas bagay, di ba, yung kulay bronze. Kasi ito, yung kulay po niya nagkakatugma po. Okay, ganun din po dito sa Aerox. Meron pong sub-tank yung kanyang rear suspension. And then, ang size naman po ng kanyang rear tire, 140 by 70 by 14. Okay, kung dati po ay naka-drum brake lang ang Aerox, so wala na siyang nakalagay na drum brake. Makikita na lang natin yung lagay ng gear oil. So dito nga po sa right side na andito na yung kanyang disc brake na naka-single piston caliper. So wala pong ABS dito sa rear. Then sa muffler naman po, pareho lang ng ginamit sa version 2. The same halos sila ng stock na muffler. Merong plastic na heat guard, mahaba din naman. Same lang dito sa Aerox. Nabago na rin po pareho yung kanilang mga radiator cover. Ayan, kita nyo yung design nya. The same lang din po dito sa NMAX. And then pareho pong 1 liter ang kanilang engine oil capacity. At 100 ml naman po sa kanilang gear oil capacity. And same sizes po sa crankcase, siyempre sa CVT, saka sa kanilang air filter box. Ayan, pareho pong ginamitan ng Yamaha Electric CVT. Wala na po silang kickstart mga riders ha. And then syempre pareho pong may kill switch sensor ang kanilang mga side stand.
Medyo maiksi lang po ang side stand ng NMAX. Dito po sa Aerox, medyo mahaba siya mga riders. And then pagdating po sa kanilang footboard, mas malapad po mas mahaba po ang footboard ng NMAX. Siyempre pang cruising position, pang long ride, ayan, makakapag-stretching po tayo. And then magkaiba po sila ng designs dito sa side bearings. Kulay silver po dito sa NMAX. At dito siyempre sa Aerox, aggressive at futuristic po yung design ng kanyang side bearings, di ba? Although hindi siya masyadong in-overkill sa carbon design, meron man siyang kaunting design dito ng carbon mga riders. Then napansin ko mas mahaba po ang pillion footrest dito po sa Aerox. Siyempre aluminum po yan. Ayan, medyo maiksi naman po dito sa NMAX sa upuan. Although pareho lang po silang hindi camelback type seat, pero quality. Mas malapad lang po talaga ang Aerox. Tama lang yung lambot ng kanyang upuan. Then hindi siya madulas mga riders. Then meron siyang stitch na kulay yellow. Hanggang dito sa gitna, napa-double stitch naman. At dito naman po sa Aerox, two-tone po siya, gray and black. Then kulay red, double stitch naman dito sa gitna. Yun lang, mas mataas po ang seat height ng Aerox dahil nasa 790mm po ito mga riders. At 765mm naman po dito sa NMAX po. And then nasa 145mm po ang ground clearance ng Aerox po. Mas mababa naman po dito sa NMAX dahil meron lang po siyang ground clearance na nasa 125mm. So yun mga riders, kung tayo po ay hindi biniyayaan ng height, mas magiging komportable po tayo dito sa NMAX. At kung tayo naman po ay matangkad, dito lang tayo sa Aerox SP. And then sa engine specs, pareho lang po sila mga riders. Naka single cylinder, 4-stroke, 4-valve, single overhead cam, liquid cooled sa cooling system, fuel injected po sa fuel supply system, 155cc displacement, at blue core engine technology po ang Aerox SP at NMAX TexMax. Same power at performance po, maximum power of 15.4 horsepower at 8,000 RPM and 13.9 Nm of torque at 6,500 RPM. Nga pala, sa dry weight, mas mabigat po itong si NMAX TexMax. Meron po itong timbang na 131 kilos at 124 kilos lang naman po dito sa Aerox SP2. And then mas malaki po ang tangke ng NMAX. Nasa 7.1 liters po ang kanyang fuel tank capacity at 5.5 liters pa rin po dito sa Aerox 2. And then hindi naman po sila nagkakalayo ng fuel consumption. Siyempre yung fuel consumption po depende pa rin sa riding habit natin, sa bigat ng nakasakay at sa road condition. So nasa 40 to 45 kilometers per 1 liter ang kanyang fuel consumption. And then sa top speed, hindi rin po sila nagkakalayo. Nasa 120 kilometers per hour. Meron po silang fully digital sa instrument panel. And then naka-smart keyless system po ang kanilang mga ignition. And then sa switches and button, the same din po. Unahin po muna natin dito sa NMAX. Okay, bali mayroon pong dalawang riding mode itong NMAX ng Aerox 2. Meron po yung touring mode at saka sport mode. And then meron din po siyang Y-shift. Ayan, yung tatlong level po ng kanyang speed. Andito po ang switch ng riding mode. And then high beam, low beam sign, turning signals, and then yung kanya pong horn, and then yung nga pong Y-shift, and then yung pong home at back button nung ating instrument panel, and then direction at OK button. Then dito po sa kabila, syempre yung kanya pong stop and start system, hazard lamp, electric starter push button. At dito naman po sa Aerox, syempre the same lang din po yan mga riders. Dito po yung kanyang riding mode, and then high beam, low beam sign, turning signals, horn, Y-shift, and then home at back button, at saka po yung direction up and down, and then OK button. And then ganoon din po syempre dito sa kabila, stop and start system, hazard lamp, electric starter push button. And then single packet lang po dito sa Aerox. Ayan, kasya po dito ang isang cellphone. And then yung kanya pong power outlet, kung dati po ay kailangan pa natin ng converter, ngayon ayan, Type-C ready na po siya mga riders. At dito naman po sa NMAX, dalawa po ang kanyang packet. Dito sa right side meron po siyang cover. Ayan, kasya po dyan ang cellphone mga riders. Patayo nga lang, ano po. At dito naman po sa left side pocket niya, ayan, malalim siya, wala lang siyang cover. And then check natin kung naka-convert na rin ba ang NMAX Turbo. Ayan, Type-C na rin po ang kanyang charging port.
And then pareho pa rin pong merong Y-Connect ang Aerox at NMAX version 3. Magda-download lang po tayo ng Y-Connect app at may ko-connect na natin yung ating smartphone sa ating scooter. Then makikita na natin yung status ng ating motorsiklo, yung kanyang real-time data, fuel consumption information, and maintenance updates. And then through Bluetooth connectivity naman, mamomonitor natin yung mga tawag or text natin sa cellphone. At dahil pareho pong naka-TFT display na ang instrument panel ng dalawang motorsiklo na to, malinaw at mas detalyado po natin mabubview ang maps and navigation system. Powered by Google Maps dito po sa Aerox, at sa NMAX naman po ay powered by Garmin Street Navigation. Another safety features, meron po sila parehong traction control system. Malaking tulong po yan para ma-prevent mag-slip ang ating rear wheel, lalo na po sa malumot at mabuhanging kalsada. Sa pinali mga riders, magsukat lang tayo ng helmet ha. So okay, unahin natin dito sa Aerox. Bali, tanggalin mo natin ito laman. Okay, ang isusukat po natin yung ating bagong helmet na SEC. Galing Shopee Pay Later, 12 months to pay. Medium size lang po to na full face mga riders ha. So ang alam ko, pabaliktad talaga ang paglalagay ng helmet dito sa Yamaha. So ayan ha, check natin. O yan, eksakto po dito. Siyempre, huwag na natin i-lock. Pero maglalak naman po, lapat na lapat po siya mga riders ha. Full face po yan, nagsakto po dito sa Aerox Turbo. And then dito naman po sa NMAX, ayan, malalim din naman siya mga riders. So ayan, lagi pabaligtad po ang pagsusukat mga riders ha. Pero tingnan ko, medyo mataas siya, di ba? Tignan natin pabaligtad mga riders ha. So tinry natin ng pabaligtad mga riders, hindi po pwede aabutin po siya So ganoon din po ang paglalagay dito sa NMAX, pabaligtad din po. Ayan. Ayan, lalapat naman po siya mga riders, pero mas malalim po talaga dito sa Aerox. Nga pala mga riders, ang remote po nila pareho din. Meron lang isang button sa gitna na power button na yan, kulay black. Ito pa sa Aerox ha. And then yung kanya pong stock na side mirror, hindi na natin bubuksan at nakabalot. Siyempre hayaan natin yung makakuha magbubukas. Ayan, malapad din po yung kanyang salamin. Then siyempre basic tools, saka yung cover ng battery, then manual, at saka yung kanya pong visor. Nga pala, ito po, ganun pa rin po ang visor ng Aerox, hindi naman nabago. Pero mas maganda ho sa kanya, hindi na siya masyadong tinted. Ayan, medyo transparent na siya. So sa NMAX Turbo naman po, maganda yung kanyang remote. Ayan, naka-chrome yung kanyang logo ng Yamaha. And then siyempre basic tools. So ganyan, ganun din po yung salamin. Siyempre pareho lang sila halos, malapad. And then yung kanya pong battery cover at manual. Sana nakatulong po sa inyo yung ginawa nating comparison review sa NMAX po at Aerox. Okay, hanggang sa muli. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.